Alright mga kababayan, so gawan po natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion natin dito po sa mga nababalitaan natin sa social media na kung saan ay may ikinakasa di umano na pagtitipon o malaking pagtitipon itong sekta ng Iglesia ni Cristo. So ito pa ay hindi pa verified mga kababayan, pero may mga ilang larawan daw ang namamataan, no, na ito ay nagtitipon-tipon na. So may mga lumalabas kasi na balita sa social media. Ito ay again hindi pa kumpirmado na magsasagawa daw ng napakalaking pagkilos, no. Ito ay hindi naman hindi to yung revolusyon na may pananakit, hindi naman ganoon. So ito ay for sure ay kung magkakaroon nito ay panawagan, no, o yung panalangin, yung prayer vigil kumbaga. So kung maalala natin mga kababayan, nangyari na itong gatherings na napakalaki, no, ng kanilang pagtitipon noong January 13, 2025 if I'm not mistaken. Ito yung National Rally for Peace. So yung layunin nung samahan ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo ay suporta sa panawagan ni dating ni Bongbong Marcos, no, na huwag ituloy impeachment laban kay VP Sara Duterte. So ito ay panawagan, no, ng pagkakaisa at kapayapaan, kasi noon ay nagsalita itong si BBM na hindi daw siya parang sang-ayon dito nga sa impeachment, no. Parang ganito, syempre parang yun yung naging statement niya noon. So ito yung parang kinatigan ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na sumuporta, no, sa panawagan na huwag ituloy yung impeachment kasi mas lalong magiging divided ang mamamayang Pilipino, yung ating bansa, dahil syempre ang sinusulong dapat natin is yung unity na tinatawag at pagtuunan talaga ng pansin yung totoong nangyayari sa natin, no, sa ating bansa, yung kahirapan, kagutuman, kalusugan, edukasyon. Yan yung mga importanteng ilan sa mga importanteng bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin. So nung November 16, 17, supposedly dapat 3 days ata itong rally nila for transparency and better democracy. So ito yung November 16, 17, 2025. So sa Quirino Grandstand naman na ginawa to. Yung kanina sa Quirino Grandstand din sa Manila at iba pang mga lokasyon nationwide to Yung bilang ng dumalo dyan mga kababayan nung January 13, parang naitala according sa internet na nakita natin nasa around 1.8 million to 1.5 M sa Manila. So imagine niyo yung mga kababayan, no, kung gaano kalaki yung bilang ng ating mga kababayan sa Iglesia ni Cristo. Hindi pa yan kompleto kasi may iba-iba pang mga hindi na i-report dyan at yung iba ay hindi pa nakadalo dahil sa kanilang mga personal na kadahilanan, baka may importante silang mga ginagawa ng mga panahon na yan. Pero nung November 16, 17, 2025, yung Rally for Transparency and Better Democracy, ito yung ginanap sa Quirino Grandstand. Ito yung umabot ng nasa approximately 300,000 to 550,000 according yan sa ating na-research. So ito yung panawagan para sa transparency and accountability sa gobyerno, lalo na sa mga anomalya sa flood control project. So ito yung talagang grabe mga kababayan. Dito na yung pumutok yung statement ni Saldico kung saan idinadawit niya di umano itong si Pangulong Bongbong Marcos at si dating former House Speaker Martin Romualdez ang isa sa mga nasa likod ng iskandal na to, no, na maanumal yung paggamit sa kaban ng bayan. So dito din nawindang din ang lahat nang magsalita ang kapatid ni BBM na si Senadora Amy Marcos, no, na siya ang nagsabi na di umano'y ang kanyang kapatid ay gumagamit ng ipinagbabawal na, alam nyo na yon. So doon nagulat at nawindang ang taong bayan. Tapos nagkaroon na ng samot-saring speculation about dito sa First Family, about sa kanilang katayuan, kaya maraming nagde-demand ng magpa-test ang mga ito upang malaman ang katotohanan. Ngunit ito ay parang hindi na pinansin, no, ng Malacanang. So ang mahalagang punto natin dito yung
January 2025 rally ay nakatuon sa political unity at pagtutol nga po sa impeachment laban kay BP Sara. So November 2025, ito naman yung rally na nakatuon naman sa anti-corruption. So dito mga kababayan, maipapakita ko lang sa inyo na talagang ang samahan ng Iglesia ni Cristo once na mag-organize yan ay talagang mapapasunod niya yung kanyang mga miyembro, no. Kaya itong nangyayari ngayon sa Senado, sa ating gobyerno, sa Malacanang. So para kasi nakikita na natin na nagsama-sama na pati yung executive, pati itong Senado ay medyo tagilid na din mga kababayan. At ngayon ka nga lang makakakita ng dalawang Senate President, no, dito sa Senado, at tila talagang divided na talaga pati itong ating Senado, na ito na sana yung isa nating magiging katuwang, no, upang mapanagot po talaga yung mga dapat managot dito po sa issue ng nakawan sa kaban ng bayan. Kung mapapansin po ninyo, itong si Senator Dante Marcoleta mga kababayan ay binuksan, no? Binuksan nila ni Senadora Pia Cayetano. Siya kasi yung si Senadora Pia Cayetano yung chairman ng Blue Ribbon Committee na ginanap noong June 4, 2026. So ito yung dumalo yung 18 ex-Marines na kalaunan ay nakapagbigay ng kanilang statement, nag-under oath po ang mga yan. So pagdating po ng Lunes, no, January 8 ata yun, nagkaroon na naman ng sinasabi nilang Blue Ribbon, pero kalaunay ay binawi. Sabi daw ay meeting lang daw yon yung nangyaring pag-uusap nila at hindi hearing, no. At ito nga po ay mababalitaan natin na meron daw di umano'y banta sa Senado, kaya parang inano ata yung magwo-work from home muna sila o work online ata itong mga nagpapakilalang majority ngayon. Tapos meron pang ilang mga lumalabas na balita at hindi pa naman kumpirmado na meron daw mga lilipat na mga senador, o dalawang senador daw ata ang lilipat sa kampo daw ni Gatchalian, kasi parang nagkaroon ng Gatchalian Black tapos Cayetano Black, which is nakakalito talaga mga kababayan, kasi itong Gatchalian Black ay binaback upan ng executive ng Malacanang at ng lower house at iba pang mga nagpapakilalang mga abogado, samahan ng abogado, ng mga lawyers, no, na legal at valid daw itong camp ni Gatchalian. Tapos meron naman din sinasabi si Senator Alan Peter Cayetano na hindi ito magiging valid at illegitimate yung kanilang grupo dahil hindi ito nakasulat o nakasaad sa sinusunod nilang Senate rules at sa constitution natin. So dito mga kababayan, nagkakaroon talaga ng kalituhan yung mga kababayan natin. Kaya ito yung nagtutulak ngayon sa ating mga kababayan na malaman. Tignan nyo yung chant ng ating mga kababayan dyan. We want the truth. No, na talagang gusto nilang malaman yung katotohanan na lumabas na. Kaya itong lumabas si Senator Marcoleta dito sa Senado, sinalubong siya. Actually parang hindi ko alam kung mga taga-Iglesia ni Cristo ata to or halo na talagang galit na ang taong bayan sa paikot-ikot at tila pag-dribble-dribble. Kasi kung tutusin mga kababayan, dapat itong ating mga senador, once na inilatag na sana yung investigasyon laban dito sa Blue Ribbon Committee, magkaisa sila. Hindi yung magkakaroon pa ng kanya-kanyang hearing para patunayan yung kanilang mga sarili. So, dito kasi sa naging hearing ni Senator Marcoleta, dito sa block ni Cayetano, talagang may mga pinangalanan, no, sa kasalukuyang majority daw. Ito nga yung kay Gatchalian na pinangalanan yung ilang mga senador doon, sila Ping Lacson, si Tito Soto, si Tulfo, si Erwin Tulfo. So, doon pa lang mga kababayan, magkakaroon na tayo ng question mark, malaking question mark na agad yun, no? Bakit sila pinangalanan ng mga ex-Marines? So, pagdating naman ng June 8, yan, si Raffy Tulfo mismo yung nagsabi na hindi niya daw kinikilala, no, na bilang kahilera o kapantay o basta kadikit, no, na
ng bayani itong mga 18 ex-Marines at tinawag niya nga itong kargador, which is nakaka-insulto, no, mga kababayan. Kahit sabi mong ex-Marines na sila pa rin ay nagbigay ng serbisyo sa ating bayan. So maaaring nagamit lang sila nung mga panahon na yun sa hindi magandang gawain, pero still hindi natin maiaalis sa kanila yung binuwis din nila yung buhay nila, inilaan din nila yung kanilang buhay, no, sa bansang Pilipinas, at hindi natin pwedeng ialis yan sa kanila. Kaya nakaka-insulto to dun sa mga retiree, yung mga nag-retire na o magre-retire na sa serbisyo, na baka ganito na lang yung isipin, no, na parang hindi mo na binigyang pansin o halaga yung kanilang mga naging contribution dito sa ating bansa. So dito mapapakita talaga natin, mga kababayan, na kung sakali, no, na magkaroon man ng isang malaking pagtitipon ang INC, one thing for sure, marami ding dadalo, dahil may nababalitaan din ako na etong mga kababayan natin, mga kapatid din nating Muslim ay galit na din, no? Lalo na dito kay Raffy Tulfo, na talagang Raffy Tulfo tsaka itong magkapatid na Tulfo, no, na galit yung ating mga kapatid na Muslim, dahil nga dito sa naging statement na daw yung parang ikakalad ka rin o kukwelyohan etong mga nasa kabilang grupo kung sakaling magpahiring ulit sila. So nangingi naman ng dispensa dyan si Senator Erwin Tulfo, no, pero syempre once damage is done, damage na talaga yan. So hindi mo na mapapawi yan sa mga nakarinig na yan, at hindi papayag, no, ang grupo ng Muslim nasaktan itong si Senator Robin Padilla, pati itong si VP Sara Duterte. So makikita mo talaga yung kanilang nag-aalab na damdamin, no, pagdating dito sa ating ipinaglalaban. Wala naman tayong ibang gustong malaman, mga kababayan, kundi yung katotohanan. At nakikita naman natin maging sa mga posting nila, no, na kapag pinagmasdan mo yung mga comment sections, mga reaction, so mas marami yung yung angry reaction sa kanilang mga posting, kasi dito pa lang makikita nyo na yung taong bayan ay talagang hindi na naniniwala, no, sa mga pinapakita at pinapalabas, yung mga script na pilit nilang binibuild up, no. So ito nga, mga kababayan, yung nakakalungkot, no, at dapat talaga natin tong ipaglaban, no. Kaya itong darating na June 12, mga kababayan, may mga nababasa din ako na mga iba-ibang grupo na magsasagawa din ng kanilang pagpupulong, pagtitipon upang hayagan na nila, no, sabihin dito sa gobyerno na sukdulan na galit na talaga ang taong bayan. So again, hindi pa to verify, mga kababayan, ha. Wala pang formal na inaanunsyo ang INC, ang Iglesia ni Cristo, no. So ito ay still pa lang, parang chismis pa lang, no. Pero just in case na ito ay sa katuparan, ito ay for sure for peace lang naman to, hindi naman to maghahanap ng sakit ng o kaya gulo. So walang ganito sa ng INC. So ito ay for peace at panawagan ng maayos at mahinahon na pagsasama-sama, pagtitipon-tipon. So again, mga kababayan, please comment down below kung ano yung komento nyo about dito. Salamat po sa inyong lahat.